Ang alamat ng Konsepsyon. Noong unang panahon, sa hilagang kanluran ng Victoria na may layong humigit kumulang sa 19 na kilometro, ay mayroong bulubundukin na ang lupa ay mataba at mayroong mga ilog at sapa at mayaman ito sa mga likas na yaman, lalo na sa mga troso na pinagkukunan ng tabla na iniluluwa sa ibang bansa. Ang mga naninirahan dito ay mga katutubong mangyan na ang ikinabubuhay ay mga lamang lupa, bungang kahoy at lamang ilog. Ang mga katutubong ito ay takot sa mga sibilisadong tao dahil sa malayo pa sila sa kabihasnan. Kabihasnan kailanman ay hindi pinangarap ng kanilang mga ninuno upang imulat sa kanila. Sila ang mga dating nakatira sa bulubunduking ito at dati ay sa kanila ang lahat ng mga kayamanang ito. Taong 1950, ang lugar na ito ay nasakop ng laging konsesyon na noon ay senador ng bansa ay si Senador Gil Puyat. Habang umuusad ang panahon ay nauubos na ang mga troso kasabay ng paglayo ng mga katutubong mangyan. Palayo ng palayo hanggang sa tuluyan na nilang iwanan ang lugar na ito na dati ay kanilang pinagyaman upang pagkunan ng kanilang ikabubuhay. Hanggang sa sumapit ang 1954 na ang lugar na ito ay i-release ng pamahalaan at ipamigay sa mga tao. Noon ay mayroong pangilan-ilang katutubo ang nakakapagsabi na ang lugar na ito dati kong tawagin ay Mamaw dahil sa ilog sa dakong Timog Silangan at mula noon nakilala ang lugar na ito sa tawag na Mamaw. Hanggang sumapit ang 1958 buwan ng Abril, ang lugar na ito ay pinagdayo ng mga Batanggenyo sa pangunguna ng hepe ng pulisya na si Ginoong Gilasio Ocampo na taga-Mataas ng Kahoy, lalawigan ng Batangas. Noon, ang unang nakabili ng transfer of rights ay binubuo ng mga pamilyang Ocampo di Maano, Tibayan, di Torres, Cueto, Panopio, di Maculangan, Indenso, Kalingasan, Guevara, Maranan, Tolentino at Silva na pawang mga taga-Mataas ng Kahoy, Batangas. At ang mga sumunod na mga Batanggenyo ay nagbuhat sa San Jose at Mabini. Sila ay binubuo ng mga pamilyang Isana, Matira, Hernandez, Magsino, Sanggalang at Baculo. Ang mga hindi pinagbili ang kanilang mga posisyon ay ang mga Agila na kasama ang mga Karandang na siyang pinagbigyan ng ating pamahalaan ng pagkakataon magmay-ari nito GSS Gitling bilang 2, 5, 1 Gitling bilang 1, 1 D. Sapagkat marami na ang mga taong naninirahan dito sa Mamaw ay minabuti ni Ginoong Gilasio Ocampo na magpatawag ng pulong. At ang unang pupulong ay ginanap sa Barong-Barong ni Ginoong Gilasio Ocampo buwan ng Nobyembre taong 1959. Unang tinalakay ang katahimikan, kalusugan, pamunuan at ang bayang dapat na sumakop sa Mamaw. Sa kalusugan, unang pinagtuunan ng pansin ay ang tungkol sa sakit na malaria na siyang salot sa mga Mendoreño. Sa katahimikan naman, pinagtuunan ng pansin ay ang mga taga-squatter na noon ay pumasok dito sa Mamaw, na noon ay nagmula sa bayan ng Pola, ng lalawigang ito. Hindi nagtagal umalis din sila ng kanilang malaman na ang mga taong narito ay namumunan sa mga posisyon. Taong 1959, buwan ng Nobyembre ay itinatag din ang pamunuan at ang unang pinuno na nakilala dito sa Mamaw ay si Ginoong Enrique Tibayan. Noon, ang baryo ay nasa ilalim ng RA 2370 na ang nag-appoint ay ang punong bayan sa Tanyante del Barrio at sa bawat sitio ay nag-appoint ng suplente. At ang Mamaw noon ay isang sitio sa Merit Victoria, Silangang Mindoro. Kasabay ng pagtatayo ng pinuno ay iniba ang pangalan ng Mamaw at tinawag itong Sitio Ibabaw. Kaya simula noong 1959 ay ibabaw na ang itinawag sa sityong ito. Hanggang sa sumapit muli ang pagpapalit ng pinuno sa Sitio Ibabaw sa katauhan ni Ginoong Rodolfo M. Silva na noon ay 22 taong gulang pa lamang. Kasabay ng paghirang sa pinuno ay ginawang baryo ang Sitio Ibabaw. Kasabay ng pagpalit ng Sitio Ibabaw ay naging konsepsyon ito na labis na tinutulan ng mga nagbuhat sa Mabini, Batangas. Sa dahilang ang nais maging pangalan ng baryong ito ay San Francisco na sunod sa mahal na patron ng Mabini. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakaisa ang mga tao na magkaroon ng halalan. Kung sino ang mas maraming boto sa Concepcion at San Francisco ay siyang pagtitibayin na pangalan ng baryong ito. Ang pangalang Immaculada Concepcion ay siyang patron ng Mataas na Kahoy. Kaya gustong isunod sa pangalan ng patron ng taga Mataas na Kahoy ang pangalan ng baryong kanilang nilipatan ay bilang paglingon sa kanilang pinanggalingan. At sa halalang naganap ay marami ang naging pabor sa Concepcion sapagkat mas marami ang mga taga Mataas na Kahoy kaysa mga taga Mabini, Batangas. Mula noon, ang dating Ibabaw ay tinawag na Concepcion na may isang Teniente del Barrio at hindi nasakop ng Merit Victoria. Noong March 24, 1965 ay pinagtibay sa Mataas ang kapulungan na ang Baryo Concepcion ay isa ng baryo sa kapuluan ng bansang Pilipinas. Sa ngayon, ang Baryo Concepcion ay isa ng matatag na barangay na may isang kapitan at 7 kagawad, isang kanihil, isang ingat-yaman at may namumuno sa mga kabataan. May barangay tanod, may lupong tagapamayapa at may nangangalaga sa kalusugan o barangay health worker ng barangay. Ang dating Mamaw na kinatatakutan at dinudusta ang pangalan ngayon ay isa ng maunlad na barangay na hinahangaan ng mga karating barangay.
At ang lahat ng ito ay kaloob ng ating Ama sa taas sa kadakilaan ng kanyang ina, ang Immaculada Concepcion. Naway manatili po sa isip at puso ng sino mang naninirahan dito sa Concepcion ang diwa ng kahalagahan, katahimikan, at pagkakaisa ay bunga ng tagumpay na minimithi ng sino mang nilalang upang ipamana sa huling saling lahi nating mga taga-Concepcion.